When my way seems dark and drear, and the future I don't know, my heart feels so empty as the tears unending flow. When my heart breaks with sorrow, and a tempest fills my soul, this one thing I know for sure: my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. His way is best. His way is best. When the toils of life are come and my heart is worn with care, I faint 'neath the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed from my sorrow-stricken soul, this one thing I know for sure: my God is in control. He's in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. His way is best. His way is best. Is best. Who shall go forward? Whom shall we send? Glory of Calvary, our witness to men. Who'll take the gospel of Christ crucified and tell them a Savior for their sins has died?
Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Ang Salita ng Buhay. Ang palatuntunang Ang Salita ng Buhay ay hatid sa inyo ng mga kapastoran na nais tumulong sa paglago espiritual ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, ang salita ng buhay. Ang palatuntunang Ang Salita ng Buhay ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo sa ganap ng alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng MTNK Channel online streaming. Ayon sa Mateo Kapitulo 4, talata 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Halina't ating pakinggan ang salita ng buhay. Because you walk with men, I know the way. Because he calmed the storm, I'm not afraid. Because he bowed beneath our things, he lifted me above. Because he shed his blood for me, I know his love, and I will praise forever the Savior of the world, and I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. Because he conquered death, I'll live again. Because he is my friend, I'll follow him. Because he felt all grief and pain, he makes my burden sweet. And when he comes to earth again, I'll kneel before his feet. And I will praise forever the Savior of the world. And I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, and I will praise forever the Savior of the world. And I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. Good morning, good morning, good morning. Ito po si Pastor Romel Borja. Bumabati po sa inyo ng magandang umaga. Dito sa ating programa, Ang Salita ng Buhay. And thank you so much for the great opportunity. And this morning, I am your preacher to give you devotion. Sa umagang ito ay tayo ay magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Let's open your Bible in the book of John. Right? John chapter 8. John chapter 8 verse 12, if I'm not mistaken. Alright, so sabi rito, Then speak Jesus again
unto them, saying, I am the light of this world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have a light of life. And another book, sa John lang tayo, chapter 9, verse 5, no? Sabi niya rito, as long as I in the world, as long as I am in the world, I am the light of the world. The topic we are studying this morning, or this devotion, I title, I am the light of the world. So let us pray. Oh Lord, thank you so much for this morning. Thank you sa salita ng buhay. Thank you, Lord, for giving us a great and blessing this morning, O Lord, and thank you so much for to your grace that we can study thy word. Forgive us, Father, for our sin. And thank you so much, O God of Israel. Bless us, O God, in Jesus' name. Amen. So, September 23, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Ngayon, September 23 na, magtatapos na ng September. No? But, kailangan natin magpatuloy kasi hindi natin mapipigilan yung oras, yung panahon. Kailangan natin patuloy na tayo ay magpatuloy sa Panginoon. So, ang topic binigay sa akin ay the light of the world. If we study and go back no sa nangyari sa panahon, nagkaroon po kasi ng nawala na yung mga prophets, no? Talagang nagkaroon ng 400 years silent. Sa 400 years silent, talagang walang gospel, walang people live without reminding them. No, talagang nagkaroon ng tinatawag na silent period. No, talagang walang nangangaral, walang. And then this dumating, no, in the book of Matthew nakita natin, and then dumating yung anghel bumalita, no, at kay Elizabeth, no, kay Zacarias, no, and dumating kay Maria, and then here comes Jesus Christ, no, talagang naging darkness. Noon pa man ang mundong ito ay talagang darkness, and talagang is a mess ang mundong ito. Ang mga tao talagang walang pakundangan, walang. So this word talagang hindi natin talagang kayang talagang hindi mo talaga mababago yung mundo kasi we are human. No, kasi yung kaisipan na tao talagang hindi mo natin nakokontrol, mga minamahal. Kaya ano man ang gawin natin, ano man ang pagsikap at ano man, marami na ang namatay. People are just ignoring, people are just tinatawag na wala talaga silang kakontentuhan sa buhay. No, nung dumating ang Panginoon and nagkaroon lamang ng pag-asa ang mundo. Kaya nga sabi niya, I came to this world to seek and to save, not to destroy, but to give hope. No, dumating ang panahon na dumating ang Panginoon, hindi wasakin, hindi sirain, bagamat siya ay magbibigay ng pag-asa sa mundong ito. Kaya ang mundong ito, ang pag-asa ay wala sa kamay natin, ang pag-asa ay nasa Panginoon. But we give, okay, a chance, no, na sila ay mailapit sa Panginoon, and just only the Lord Jesus Christ can change the life of the people. Kaya nga nung mundong ito ay talagang ang tao ay talagang
nangimabaw ang kanilang kasakiman, karanyaan, everything. Pinakita na sa kanila ng Panginoon kung ano yung tawag dito, kung ano yung galit ng Diyos Ama. Okay, talagang nakikita, pinakita sa kanila kung gaano magalit ang Diyos. But ang Diyos ay ang tao ay madaling makalimot. Kahit ano pa ang gawin ng Diyos sa kanila, talagang ang tao ay sa una lang. Kaya the only thing that God can do is to give Jesus Christ. Naalala ko yung kwento no sa mga parable, no, na meron isang pinuno na nagpagawa ng vineyard or mga ubasan, no, and siya ay umalis at pinagbilinan niya doon sa kanyang tao, no, sabi niya, bantayan mo ito, no, and then for how many years, no, talagang sila ay talagang naging masagana, sila ay nagpatuloy na yun. Hindi na nakaalala at hindi na rin nakakabalita, no? So nagpadala ang amo ng tauhan, no, at ang tauhan na yon ay minaltrato lang at pinalayas. At again, nagpadala siya ulit. No? At ganun pa rin ang ginawa, sinaktan na. No? Sinaktan na yung tao na pinadala niya. In the third time, dumating ay isinugo niya yung kanyang anak. Baka ang anak na ito ay kanilang kikilalanin at kanilang tatanggapin. Bagamat ang ginawa nila ay talagang sinaktan nila at masama doon, pinatay pa nila. That's remind us na kung anong nangyari sa ating Panginoon. So God who created us is a merciful God. No? Talagang makita natin doon na kung paano siya ay talagang mahabagin na Diyos. And when He gave His only begotten Son, no, talagang just for us and give hope. But look what people did to Jesus Christ. But ganun pa rin sinabi ng Panginoon, I am the light of this world. As long as I in the world. The light remain in this world. Kaya, ang mundong ito talagang, pag wala ang Panginoon ay madilim. Kaya makita natin yung mundong ito talagang sa Panginoong Jesus lang talaga tayo. At kung meron man tayong ibabahagi sa mga tao is hope from Jesus Christ. Ginagawa natin yung mga bagay na ang tao ay nagkakaroon ng pag-asa dahil si Kristo ang liwanag. So, makita natin dito sa verse number 12. So, verse number 12 ng chapter 8, makikita natin dito. Na mismo ang Panginoon ang nagsabi na siya yung liwanag ng mundong ito. Pero hindi naman mananatili ang Panginoon sa mundong ito. And sabi niya rito, He that followeth me, sabi niya. Okay? He that followeth me shall not walk in darkness, but he have a light of life. Kaya nga, may mga tao na binigyan ng Diyos ng liwanag. Kasi ang mundong ito ang liwanag nito ay si Kristo. Walang ibang liwanag dito, mga kapatid. Kaya nga tayo mga
mga Kristiyano, ay magliwanag tayo na kagaya ng liwanag na meron si Kristo. And let's this light remain us. No? Na ito ay ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya maraming mga Kristiyano na madaling makalimot. No, talagang nakakalungkot ito sa ating kasaysayan ngayon, sa ating kapanahunan ngayon. Talagang makikita mo ang tao ay nagsasawa na rin, kahit mga Kristiyano. Napapabayaan nila yung kanilang liwanag na mapundi, di ba? So, dalawang bagay na dapat natin maisip at makatulong dito sa devotion na ito. No, Jesus Christ is the foundation of our Christianity. Siya yung foundation natin. Kung wala yung pundasyon na ito, kokolaps ito. Kaya nga, He gave us light. No? Talagang, kung sino man daw ang susunod sa Kanya ay hindi na lumalakad sa kadiliman. Kaya, yung tinatawag natin doon, the sovereignty of God. Yung soberenya ng Diyos. Talagang, hindi mo talaga malilimitahan yung kanyang bilang Diyos. No? Kaya mag-ingat tayo sa mga nagtuturo ngayon. Lalo na sa Facebook platform. No, maraming mga makikita natin na nagagaya, ginagamit ni Satanas, ginagamit niya ito para tayo ay malinlang, maguluhan. No? Talagang makikita mo doon pari, no? Na talagang anong word pwede nating gamitin na hindi yung offensive word, na talagang idinidikdik niya talaga yung Bible ay nagsimula talaga. Ang magsulat nito ay mga Katoliko, kasi sabi nga doon sa reference ng libro, no, talagang anon. Ibig sabihin anon, hindi ka pwede. Anon writer, hindi ka pwede magbigay ng conclusion or talagang ito ay sakto na ito ang nagsulat, no? Talagang hindi ka magkakaroon ng period, no? Ito na, tapos na ito, hindi gano'n. Unless na may talagang reference ka at may mga ebidensya na sila kaso walang nagsabi. Sa Bible ganun din, no? Sa Bible may mga anon din, katulad ni Malakay, anon din yan, no? Anon. No? Hindi alam kung sino ang author, no? Tapos yung Hebrew, ang tagal na niyang pinagdedebatihan, no? Kung sino ba talaga, kasi sabi nila mga scholar, because of yung halintulad ng mga epistle na halos magkapareho ang sulat, kaya sinasabi nila si Pablo. Kaya marami ang nag-iingat at nagpipreach, ay nagiging maingat sila. Kaya ginagamit na lang nila Book of Hebrews, no? Talagang the author of the Hebrews, no? Talagang hindi sila nagbibigay ng name. Kaya itong paring ito talagang gusto niya guluhin ng tao. Gusto niyang lalo pang lumayo, no, sa mga katotohanan. No, and you see, this world talagang is a mess. Talagang magulo. No, meron yung Vatican na
Pope pumunta doon sa ano bang lugar yun, Thailand yata yun. And he speak the language of Vatican at may nag-i-interpret. At sinasabi niya na ang lahat ng religion ngayon ay may pag-asa ka dyan kasi yan yung paraan na makakarating ka sa langit. Mali po, no? Mali po yun. No? Kung nabasa at napanood nyo po yung video sa Facebook, mali po. Kung wala kang alam, masasabi mo na totoo ang religion. Wala pong religion ang nagbibigay ng liwanag sa tao. Tanging ang Diyos lamang. No? Ang nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng katiyakan. No? Hindi ho ang religion. No? Jesus Christ came in this world not to make a religion, but to give light and to give hope that people can go to heaven. Only by Jesus Christ. No? Wala. Kahit tayo mga Baptist, hindi tayo nagtuturo about religion, hindi tayo nagtuturo. But we teach, okay, that Jesus Christ is the Savior and the light and the hope and the Redeemer. What else? The Alpha and the Omega. Okay? Siya yung magtatapos, siya yung nagsimula, and everything in this world, only Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, I am the light of this world. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa kakapanood sa mga una, okay, para nung umalis ang Panginoon, He challenged His disciple na sinabi niya na go and teach all nations. Di ba? Go ye and teach all nations. He gave the authority and He gave the life. Sabi niya, he that followeth me is not walk in darkness, sabi sa kanya. At ang sabi rin niya doon sa chapter 9 verse 5, as I in the world, okay, the light is still in the world. Kaso wala na ang Panginoon. Wala na ang Panginoon, and He gave light for this disciple, this believer. Kaya tayo mga believers ang nagpapatuloy ng liwanag na yan. Kaya nga doon sa Matthew chapter 5, no, sinasabi niya sa verse number 16, let your light so shine before man that they may see your good work. Let your light so shine. Kaya nga yung shine, kailangan natin mag-shine. Okay? Let's always connect to God. No, talagang may mga ilaw talaga napupundi, may mga ilaw na nagkukurap-kurap, hindi maganda sa mata. Kaya nga pag nakakonekta ka, katulad nyo, ito, may liwanag tayo. Nakakonekta tayo sa Meralco. Kapag hindi ka magbayad sa Meralco, putol ka. No? Kaya nga nandun din yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 15 verse 5, abide in me and I in him. He that not abide, okay, he that abided not, okay. Sabi doon, if you without me you can do nothing. No, sinasabi ng Panginoon. Kaya nga kailangan natin nakakonect tayo palagi sa Panginoon. No, marami mga Kristiyano ang hindi na mahalaga sa kanila. Marami nagsasabi, hindi naman kami nakakalimot. Napapalitan. Yung araw ng linggo, nagiging okasyon. No? And it's so sad. No, marami mga Kristiyano ang hindi na mahalaga sa kanila. Bilang na lang sa daliri ang makikita natin mga Kristiyano na nandun at nananatili, purihin ng Diyos sa mga ganun mga Kristiyano. Kahit kabilaan na may mga problema, kahit ano, yung pa yun nagiging tapat. Yung mga pinagpapala, yung mga gano'n, tawag doon na may mga karanyaan sa buhay, may mga angat sa buhay. Pero hindi mo nakikita sa kanila yung talagang
nananatili at nagpapatuloy, no? Yun yung isa sa mga nakakalungkot. Yun yung isa sa mga mga tao na pwedeng magkaroon ng katuwang para sa gawain. And it's sad to hear ng mga ganun. We always connect sa Panginoon. Di ba sabi nga doon sa Bible, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Pag wala ka ng pakikinig, wala na. Bumabaksak na ang iyong panampalataya. So that is the danger, no, sa mga ano. Kaya nga, if we connect always to God, the light of who gave life to this world, is continue giving us the light. No? Kailangan nakakonect tayo. And number 2 is recharge or charge. Di ba may mga ilaw, di ba, yung decharge ngayon. Uso yun ngayon eh. Di ba? May mga Kristiyano mula Lunes hanggang Sabado hindi man lang nagre-recharge, no? Linggo na lang sila, no? Talagang kailangan nire-recharge natin again and again yung ating sarili sa Panginoon so that we can never the devil will never use this and give chance to devil, sabi. O kapag ikaw ay recharge ka palagi sa Panginoon, by reading the Word of God, by praying, by attending prayer meeting, di ba? Involve yourself in the ministry, kahit pagod ka na, yan ka nakukuha, nare-recharge ka sa mga ganun. But thanks be to God that Jesus Christ is the light who gave us light. Salamat ako, dati madilim din ang aking pinanggalingan. But salamat sa Panginoon and He gave me life. Ngayon yung direksyon ng buhay ay talagang alam mo kung saan ka patungo. Kahit may mga problema, may mga pagsubok, but you thinking what Jesus did to you, purihin ang Panginoon. Jesus Christ is the light of this world. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa, huwag tayo mawala ng liwanag, kasi si Kristo ang liwanag ng ating buhay. Patuloy lang tayo ipangaral ang liwanag sa mga tao na mumuhay sa kadiliman. Patuloy lang natin ipakita sa kanila ang liwanag ng mundong ito ay si Kristo lamang, walang ibang liwanag. And we are so thankful for those na abot na ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Salamat. Huwag nating kalimutan, ang mundong ito ay nasa kamay ng Diyos dahil siya yung liwanag ng mundo. Thank you for the opportunity. Thank you for giving me this devotion. Si Kristo ang liwanag. Sabi ng Panginoon, I am the light of this world. Thank you so much. May the Lord bless you. Let us pray. O Lord, thank you so much for this morning. Bless us, O God, and bless your people. Lord, patuloy mo kami, tulungan at patuloy mo kami gawing matatag at patuloy ang liwanag mo na ibinigay sa amin ay ikalat namin at ituro namin at mahayag ang inyong liwanag. Thank you so much, O God. Thank you sa salita ng buhay. Thank you for all the members and listening this live. Bless them, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. There is not a mother, sister, friend, or brother loves the way that Jesus can. He proved His love for me when He died on Calvary. He gave His life for fallen man. His love is a boundless love.
and it reaches down and touches me. His love is an endless love that will last through all eternity. Jesus wants to love you, there is none above you. You are precious in His sight. He will never fail you when the doubts assail you. He'll be with you day and night. His love is a boundless love, and it reaches down and touches me. His love is an endless love that will last through all eternity. His love is a boundless love, and it reaches down and touches me. His love is an endless love that will last through all eternity. His love is a boundless love, and it reaches down and touches me. His love is an endless love that will last through all eternity. His love is a boundless love, and it reaches down and touches me. His love is an endless love that will last through all eternity. His love, His love, His love, His love, His love is a boundless love.